Aba, matapang na ngayon si PBBM at nagsalita na. Lalabanan na daw niya ang korupsyon. Ito ay 3 years in the making. At last, nagsalita na si PBBM tungkol sa paglaban sa korupsyon. Pero mayroong nilabas naman na article si journalist Rigoberto Tiglao. Ito po ay matatawag natin na legendary journalist na po ito. Panahon pa po ito ni President Marcos Sr. At itong journalist na to, hindi po ito bayaran, kagaya nila Corina Sanchez. Hindi po ito nakalinya sa envelope mentality journalism. Yan po kasi ang trend ngayon. Parang pinagbibili na nila yung kanilang pagiging journalist. Kasi naman maraming politiko, maraming opisyal ng gobyerno na ang yayaman. Kaya magbayad ka na lang, no, para mapasunod mo yung media doon sa way na gusto mo na pagbabalita nila. Kaya ganyan yung ginagawa ng mga andadami kasi nilang pera. So, para masunod yung gusto mong projection sa pagbabalita, magbayad ka. At masunod yung tanong na gusto mo. Interviewin mo ako, eto tanong mo. So, yun ang itatanong ng media, ng journalist. At hindi na sila magtatanong ng kontra o makakasama sa'yo. Basta ilabas mo lang yung itatanong mo, yun ang itatanong nila. Pero, may bayad. So, kayang-kaya naman yan ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno, mga corrupt na politiko. Kaya, walang problema tungkol dyan. At eto po yung inilabas na article ni Rigoberto Tiglao. Eto yung title. Marcos must go. A ghost presidency must end. Yan po ang title. Ang lupit ng title, no? Pang matalino yung title, Okay, bago tayo mag-umpisa, paki-like naman itong video. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe. Pero meron pa po akong i-share muna, ito Ayan. Umuulan po ng pera. At ang nagsasayaw po sa gitna ay si Governor. Ayun, no? Yung nakapula. Yan daw ay si Governor. At ito po ay nakita ko sa ulat ng Bilyonaryo News Channel. Flood control gala. Ang lupit. A viral video of Samar Governor Sharif Antan dancing as peso bills rained down on her during a lavish dinner has sparked outrage online, with critics contrasting the spectacle to the plight of flood-stricken residents in the province. The footage posted on Facebook, supposedly taken during an event at the Samar Convention Center last Friday, shows Tan mingling with several guests and local elected officials while basking in the spectacle of money tossed in the air. Antindi, no?
yung pamumuhay nila, kitang-kita natin. Napakarangya. Pero ang apelido niya Tan, baka talagang anak mayaman to, lumaki sa rangya. Ganyan siguro talaga yung pamumuhay nila. Pero meron tayong nasusulat sa konstitusyon, no? Kung ikaw ay papasok sa politika at magsisilbi ka sa bayan, ikaw naman ay papasok bilang empleyado ng gobyerno, dapat mamuhay ka ng simple living. Ano kung lumaki ka sa yaman? Dapat kung magsisilbi ka sa bayan, under the Constitution, ang sabi, simple living. Mamuhay ka lang ng simple, hindi yung ganitong karangya. Parang pera na yung Panginoon nila, no? Tuwang-tuwa sila. Nagsasayaw sa ilalim ng mga pera. Kahit sabihin mong barya lang ito, 20, 50, may mga 100. Dapat maiisip din natin yung kababayan natin, yung bayan natin. Ewan ko kung pang ilang ranking itong Samar. At di ba ito yung bayan ni Tambaloslos? Asenso na ba dyan sa Samar? Antindi. Parang pinaglalandakan pa nila na marami silang pera, masasarap yung kinakain namin. Kayong mga binabaha dyan sa Samar, wala akong pakialam sa inyo. Basta kami masaya, masarap ang kinakain, malamig ang aircon, at nagsasayaw sa umuulan na pera. Yan po yung gobyerno at governor sa inyo. Okay, pakinggan naman natin si President Bongbong Marcos. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali. Na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Wow! Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Yari. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maunlad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Ayun. Ang sabi ni President Bongbong Marcos, pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ang korupsyon, labanan ang pang-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Ang lupit. At least, after 3 years, nasabi niya na lalabanan na niya ang korupsyon, katiwalian, yung mga pang-aabuso. Pero sa bandang huli, sinabi niya, labanan ng pagyurak sa ating karapatan. Mayroon pong karapatan si Tatay Digong noong siya'y inaresto. Ano po yan? Yung right to due process. Na mismong ikaw, President Bongbong Marcos, ikaw mismo yung nagyurak sa karapatan ni Tatay Digong.
to due process. Hindi mo siya binigyan ng due process. Kaya parang ang sinasabi ni Bongbong Marcos, lalabanan ko yung sarili ko. Nabulol pa. Ulitin natin. Lalabanan ko yung sarili ko. Niyurakan ko ang due process ni Tatay Digong. Contrary. Conflict yung mga sinasabi ni PBBM. Pero kung seryoso siya, ayos yan. Ayos yan. Pero dapat last year niya pa ginawa ito. Bakit hinintay niya pa yung pinalampas niya pa yung 1 year? Kasi i-impeach nga si VP Sara. Yun pa isa. Sabi ng Supreme Court, hindi nabigyan ng due process si VP Sara nung siya ay in-impeach. Sabi mo, labanan ang pang-aabuso sa tungkulin ng abuso po. Itong si pinsan mo, si Tambaloslos, doon sa impeachment sa Kamara. Dapat doon pa lang nilabanan mo na. Ngayon mo lang, late na late, delay na delay po itong mga sinasabi nyo. At pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Babantayan po namin, hihintayin po namin yan kung kailan kayo aaksyon. Total, nasabi nyo na yan. Sana magawa nyo yung mga sinasabi nyo. Kaya lang 3 years in the making. Pero kulang pa rin. Diba? Parang wala pa rin Bunti nga lang yung pumalakpak Kulang. Parang hindi pa rin matatakot sa inyo yung mga buhaya dyan sa Congress. So, ito po yung nirelease na article ni Rigoberto Tiglao. There is no real... umpisahan nga natin dito. Actually, mahaba po ito pero hindi na po natin babasahin. Ito. Marcos must go. A ghost presidency must end. So, parang sinasabi ni Rigoberto Tiglao, mag-resign ka na. Umalis ka na, Marcos. A ghost presidency must end. Parang wala daw tayong presidente. Parang walang nagli-lead parang wala tayong leader. Yan po yung sinasabi ni Rigoberto Tiglao sa kanyang article. Okay? Here's the brutal reality. The flood control scandal involving ghosts and defective projects allocated tens of billions of pesos has inarguably demonstrated that President Ferdinand Marcos Jr. is grossly incompetent to lead this middle-sized nation of 116 million citizens. Incompetent, walang kakayahan mamuno. Yan ang sinasabi ni Rigoberto Tiglao sa 116 million citizens and a state of 4 million employees. We have a ghost presidency. Malupit yun. Pangmatalino po itong mga binabanat ni Rigoberto Tiglao. So, meron pa isa rito, there is no real leader governing the nation in the post. Only a phantom, parang ghost din to, that relies on PR stunts. Yung PR po, yung public relations. Yan po yung mga taga-advise kung ano yung mga gagawin, mga hakbang, mga palusot, mga panloloko na ina-advise na itong mga PR. At ang bayad nito, mahal. Millions. Grupo po ito. Itong mga PR na to. And gimmickry. Puro gimmick lang. Palabas. Gimmick lang. Appearing occasionally before us from nowhere. So, yan po yung
article, bagong labas na article ni Rigoberto Tiglao. Tignan nyo na lang po sa kanyang Facebook at sa dyaryo. Basahin po ninyo. Ito po yung parang cartoon picture ni PBBM. He's like ghost. Kasi dapat dapat umpisa pa lang sinabi na niya, nilabanan na niya yung corruption, pero bakit pinatagal pa ng 3 years? At malinaw din sa sinabi ni Rigoberto Tiglao, hindi niya talaga kaya mamuno. Lalo na ang pinamumunuan niya ay 116 million. Doon po sa 4 million employees. Hindi niya talaga kaya. Anong klaseng pamumuno ang ginagawa niya? Ano yung mga direktiba niya? Wala tayong naririnig in public. Parang wala naman siyang direktiba. Dito kay Bonoan, anong direktiba na naririnig natin? Tignan mo yung PNP, si Torre. Anong direktiba niya kay Torre? Tignan mo yung AFP. Tignan mo yung sa finance. Ano yung mga direktiba niya? Ano yung mga utos niya? Wala. Kanya-kanya. O kaya naman, huwag ka magtrabaho. Okay lang. Wala namang, hindi naman magagalit ang presidente. Ngingiti pa yan eh. Wala pong presidente. Ako'y sumasang-ayon dito kay Rigoberto Tiglao. We have a ghost. Ano nga yon? We have a ghost presidency. Pero wala na tayong magagawa. Hintayin na lang natin yung kanyang pagbaba. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.